Welcome everyone to Weekly News and a DW Main Major tidbit, and the topic for this video is malawakang protest sa EDSA, Mendiola at Luneta. Do you hear the people singing the songs of angry men? It is the music of the people who will not be slaves again. Ayan ang sigaw ng ating mga kababayan noong September 21 sa hashtag Baha sa Luneta at hashtag Trillion Peso March. September 21 coincides with the 53rd anniversary ng pagdeklara ni Diktador Marcos Sr. ng martial law sa Pilipinas, which cemented his reign for more than 2 decades continuously. Pero bakit ba parang mas lalong dumami ang nagprotesta? Bakit dalawa? If you think about it, bakit tatlo yung main protesta? Well, 3 words: flood, control, corruption. Pero this won't be a long episode, or at least I think so. Pwede nyo naman panoorin yung mga past videos ko for more details. What we'll marvel at is the participation ng mga kabataan, fed up to the self-perpetuating SOP o gawi sa gobyerno at ng mga botante. Before we disagree on ideological differences kung paano patakbuhin ng Pilipinas, we first have to make corruption shameful and not a fact of life. Ang sinasabi ng mga botante ngayon, or at least the past few elections, lahat naman ganyan. Let's pick the lesser of 2 evils. Well, if the evil is literally corruption, then I think we cannot allow that. Or at the very least, make it a demerit laban sa kandidato. Now, ayon sa iba't ibang sources, umabot ng nasa 50 to 80,000 ang umattend sa Luneta only about an hour since the protest rally began, mostly comprised of mga kabataan like Gen Z at millennials. Sila yung mga kakampings. If I'm being honest, sila yung mga hindi nakaboto noong 2022 elections. Or at the very least, katulad ko, hindi naman ako nakaboto noong 2022 elections, but nakaboto noong 2025, which showed the surge of Bam Aquino, Kiko Pangilinan, and other prominent political progressives sa ating eleksyon. Siguro dadagdagan natin ng +1 yan. Kasi sabi ni Marcos Jr., kung hindi raw siya presidente, malamang lalahok siya sa mga protesta. Idagdag mo pa yung security detail niya. Baka umabot yan ng 100,000. You have to remember, I brought this up. And since this has all been exposed, do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry. Pero the reason he said that, and that came about dahil sa walang tigil na walkouts at protesta ng mga estudyante sa mga universidad, mga religious groups ng simbahang Katolika at ng mga sibilyang grupo, especially in social media. Talagang galit na galit ang tao sa mga anomalya sa flood control projects. Tatsulok at even the winner takes it all, at saka yung basta lahat ng edits na makikita mo, talagang ipopost nila yan. Ipopost ng mga netizens yan. Ang pinaglalaban ng masang Pilipino, simple lang. Mapanagot ang mga korap, mga kasosyo nito at mga enabler na paulit-ulit na sistema ng katiwalian, kagarapalan at kasinungalingan ng ating bayan. Sure, nasa thousands or even just about 100,000 ang dumalo sa mga rally at protesta na ito, pero there are millions of people overseas and in the Philippines that support these type of action, which is actually funny kasi nga galit ang tao sa mga nagrarally, galit ang tao sa mga nagpo-protesta kasi sinasabi nila ngawa lang ng ngawa. Ngayon naiisip na nila na the reason why people even before has been kind of pushing and kind of rallying almost every week of every month of every presidency ay dahil may mali sila nakikita. At ngayon at the very least nagiging mas affable sila, or at least amiable sa idea ng politika, notwithstanding the fact na naging popular ang ideya ng pagrally at protesta and even violent protest, with Indonesia and Nepal leading the charge. Pero ang pinaglalaban ng masang Pilipino, simple lang.
mapanagot ang mga korap, mga kasosyo nito at mga enabler ng paulit-ulit na sistema ng katiwalian, kagarapalan, kasinungalingan sa ating bayan. Patawad kay Father pero putang ina ninyo! Sa EDSA naman, lumahok ang mga church leaders including CBCP President at Cardinal ng Caloocan, Cardinal Ambo David, one of the fiercest against the corruption at even Duterte's war on drugs, especially in his city or archdiocese. Nagsama-sama ang multilateral na sektor at grupo with mostly iba't ibang ideolohiya sa malawakang hiwa-hiwalay na protesta sa buong bansa. Unilateral sa iisang panawagan kontra korupsyon. For Marcos Kaman, for Duterte, na parang gusto magkaroon ng kudeta para ilagay si VP Sara para maging presidente. Yun nga rin na sinasabi nila na, mag-ingat kayo lalo na at merong mga destabilizing forces na gustong palitan si Marcos at gagamitin nila ang rally nyo para ma-push for change. Lalo na yung mga nasa camp krami. Or even, for neither. Talagang gusto mo lang tumutesta laban sa korupsyon. Now, you might say, bakit walang thrill? Are Gen Zs in the Philippines too much of a pussy na hindi nila kayang magkaroon ng welga ng talagang sunugan? Well, first off, nagkasagutan ng mga pro-Duterte at EDSA marchers. Pero meron pa, may nagsunog rin ng truck na ginamit para harangan yung mga protesta or yung mga gusto talagang pumunta ng Malacanang sa Ayala Bridge para tigilan ang mga demonstrador na hindi pupunta sa EDSA o Mendiola, kundi diretso sa Malacanang. Naging magulo rin ang nangyari sa Recto Manila where one establishment was even trashed by conflicting narratives. Yung iba sinasabi, kinuyog ng tao yung mga nasa loob na pulis kasi nga namaril. Yung iba naman ang sinasabi, nagnakaw yung mga bata. Meron din daw nagpaputok ng baril nung nagkaguluhan sa Recto matapos ang protesta sa Mendiola, which in and of itself saw protesters breaching the barriers na nilagay ng pulisya. Mahigit 200 katao, mostly estudyante at kabataan rin ang nadetain ng Manila Police District dahil sa kaguluhang nangyari. Pero bago natin sabihin na mga geng-geng lang naman yan, mga squammy behavior na hindi nila alam ang ginagawa nila at hindi sila parte ng mga nagpoprotesta, let's not throw them under the burning truck. Kasi sure, many of them could have done a better job at protesting dahil ayaw natin ng malakihang crackdown kung lumala pa lalo yung gulo. Kasi kapag nangyari na sasabihin I will declare imminent disaster, something like that, which, Marcos has signed. Para lang gawing dahilan ang mga kaguluhan sa protest, pero iyon ang kanilang nadarama. It's not ideal for them to express themselves using violence and freaking anarchy. Pero just like how there's heat of passion in crime, siguro we can let this pass. Let's not focus on these rioters. Kasi ganyan naman talaga sila. And, ang magiging problema lang naman is if may agitators at, may nagbabayad sa kanila o premeditated ang gulo-gulo or talagang gusto lang talaga nilang mga panggulo. Which, it will be in their conscience. It seems not to be the case na yung mga nagsasabing may bayad or nagbayad sa kanila, maybe siguro meron doon iilan, pero that seems to not be the case for the Recto and Mendiola riots. Kasi ganoon naman talaga ang Batang Maynila, lalo na sa Recto. Geng-geng. But it doesn't undermine yung galit na nararamdaman nila laban sa mga korap. Sa totoo lang, actually pumunta ako ng Mendiola. No, not really Mendiola if I'm being honest. Nakaabot lang ako malapit sa Central Station. Tapos nung papunta na sila ng Recto, papunta na sila ng Quiapo Recto, may pupuntahan kasi ako so hindi na ako dumiretso. Now, don't act holier than thou when there's bigger fish to fry. Sa mga pulisya, especially to those who practice maximum tolerance, salamat. You're only doing your jobs. Pero sana, kung sinasabi nyo na, huwag nyo sana kami saktan kasi, kasama nyo kami sa pakikibaka. Well, you should have called in sick and joined the rallyists. Kasi nga, there is a conflict between two classes. Ang mga mahirap at ang mga mayayaman. At ang pumapagitna sa kanila, yung pulisya. And as we all know, and what they say, neutrality only benefits the offender. Yung korap. Yung
talagang may kapangyarihan. In a conflict between lower and upper class, the neutral people only helps the people from the top. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News sa Reverdy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod, of course. Paalam.